Tumunog ang telepono ng 11:17 ng umaga, at alam ko, agad na may mali bago pa ako sumagot. Hindi dahil sa mystikal na intuisyon o dramatisismo, kundi dahil walang tumatawag sa akin sa oras na iyon. Nang marinig ko ang boses ng lalaki sa kabilang linya, magalang pero tensyonado, naramdaman ko na parang sumasara ang tiyan ko. Ginang, tumatawag kami mula sa bangko. Sa tingin ko, hindi po kayo ito. Narito ngayon ang asawa ninyo, kasama ang isang babaeng kamukhang-kamukha ninyo. Napatawa ako ng reflex, isang maikli at kinakabahang tawa. Impossible yan, sagot ko. Nasa business trip ang asawa ko. Ang katahimikan na sumunod ay masyado ng matagal para maging administrative error lamang. Linawin ng lalaki ang lalamunan at ibinaba ang boses na parang natatakot na may ibang makarinig. Kaya po kita tinatawagan, sabi niya. Sinusubukan ng senor na magsagawa ng mahalagang transaksyon at may hindi tumutugma. Ang babaeng kasama niya ay nagpapakilalang kayo. May pangalan ninyo, dokumento ninyo, pirma ninyo, pero may mga detalye na hindi tugma. Naramdaman ko na parang dahan-dahang umiikot ang bahay sa paligid ko. Sumandal ako sa mesa para hindi bumagsak. Pakiusap, dagdag niya. Kailangan po ninyong pumunta agad. Binaba ko ang tawag ng walang paalam. Natulala ko sa telepono na parang estranghero ito. Naiisip ko ang asawa ko, ang maleta niyang inihanda noong gabing iyon, ang distracted na halik bago umalis, ang mensahe niya mula sa paliparan na magiging abala siya buong araw. Naiisip ko ang salitang identika. Walang sinumang ganap na kamukha ng iba. Sinabi ko sa sarili, dapat error ito, panloloko, maling pagkakaunawa, pero may bagay sa tono ng empleyado, sa nakakulong na urgency ng boses niya, na nagsasabi sa akin na ibang-iba ang katotohanan. Pero bago magpatuloy, may espesyal na imbitasyon ako sa iyo. Mag-subscribe sa channel at I like ito. Nakakatulong ito sa akin para makita na sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa mga kwento ko. At mag-comment sa baba kung saang lungsod ka nanonood. Ngayon, magpatuloy tayo. Nag-quote ako nang hindi alam kung bakit. Kinuha ko ang bag, mga susi at halos tumakbo palabas ng bahay. Sa elevator, tiningnan ko ang sarili sa salamin. Buhok na nakatali. Asul na scarf na ginagamit ko mula pa noon. Pagod na mukha ng babaeng hindi na madaling magulat. Naiisip ko nang may kalinawan na nagbigay ng lamig sa dugo ko. May gumagamit ng buhay ko bilang diskis. Paglabas sa kalye, hinampas ako ng ingay. Normal pa rin ang lahat para sa iba at nakakainsulto sa akin ang normalidad na iyon. Habang papunta sa bangko, sinubukan kong buuin muli ang kasal namin na parang fast-forward na pelikula. 37 taon na magkasama. Buhay na gawa sa routine. Tahimik na pinagsaluhan. Tasit na kasunduan. Iniwan ko ang trabaho ko nang ipanganak ang mga anak. Tumulong ako sa accounting nang magbukas siya ng negosyo. Pumipirma ako ng papeles nang hindi lubos binabasa dahil nagtitiwala ako. Lagi akong nagtitiwala. Akala ko ang tiwala na iyon ay pag-ibig. Hindi ko naisip na maaari rin itong bulag. Dumating ako sa bangko ng mas maaga kaysa inaasahan. Tiningnan ako ng 2 beses ng gwardiya bago pinadaan. Tinawag nila ako. Sabi ko, matigas ang boses ko. Kahit nanginginig ang lahat sa loob. Inihatid nila ako sa maliit na opisina. Naroon ang empleyado na tumawag, maputla, kasamang mas batang babae na hindi tumitigil sa pagtingin sa pinto. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Kailangan ninyong makakita ng isang bagay. Bahagyang binuksan ang blinds. Sa salamin, nakita ko ang asawa ko na nakatayo at kausap ang manager at sa tabi niya ang isang babae. Mas maaga pa ang reaksyon ng katawan ko kaysa isip. Nang hina ang tuhod ko. Kailangang umupo ako. Pareho ang gupit ng buhok ng babae. Pareho ang kulay. Suot niya ang katulad na koot ko. Kahit ang paghawak ng bag, nakasandal sa kaliwang tagiliran. Hindi ito grotesque na coincidence. Maingat na imitasyon ito. Nagpapakilalang kayo po siya, bulong ng empleyado. May alam siya ng datos na kayo lang ang dapat makakaalam. Hindi ko maatim na tignan siya, hindi dahil mas bata o mas maganda, kundi dahil inuukupa niya ang lugar na hindi sa kanya. Ang lugar ko. Nakita ko siyang tumawa. Hinawakan ang braso ng asawa ko nang may pamilyaridad na nakakadiri sa akin. Hindi siya kinakabahan, komportable siya. Gusto kong tumayo at tumakbo palabas. Gusto kong harapin siya. Gusto kong sumigaw. Pero may bagay sa loob ko na tumigas. Boses na hindi ko kilala. Obserbahan mo, matuto ka, huwag madaliin. Nanatili akong nakaupo. Humihinga ng mahina habang patuloy na nagsasalita ang empleyado tungkol sa procedures at verifications. Isang bagay lang iniisip ko, hindi ngayon ito nagsimula. Bigla kong naintindihan na hindi bago ang business trip na iyon.
Na ang mga pagliban, pagbabago ng mood, lumalaking distansya ay may ibang paliwanag, na hindi bigla lang lumitaw ang babaeng iyon. Walang sinumang nagiging ganap na kamukha ng aksidente. Sanayin ito, pinag-aralan, inihanda at kasali ang asawa ko rito. Ano po ang gusto ninyong gawin? Tanong sa akin ng babae sa bangko ng maingat. Tiningnan ko siya, naisip ko ang mga anak ko, bahay ko, apelyido ko na nakasulat sa daan-daang dokumento. Naisip ko ang lahat na nakataya at may sinabi akong nakagulat sa akin. Wala pa, sabi ko. Lumabas ako ng bangko nang hindi nila ako nakita. Naglakad ako ng 2 blokeng hindi nararamdaman ang paa. Umupo ako sa isang cafe at umorder ng tubig. Kailangan kong mag-isip. Kung pumasok ako roon bilang betrayed na asawa, ipagtatanggol niya ang sarili, itatanggi, magsisinungaling. Pero kung manahimik pa ako ng kaunti, kung hayaan ko siyang maniwala na gumagana pa ang kasinungalingan niya, magkakamali siya. Tiningnan ko ang reflection ko sa salamin ng bintana. Ang babaeng bumabalik ng tingin sa akin ay hindi na pareho sa lumabas ng bahay 1 oras ang nakalipas. May bago sa mga mata niya. Hindi sakit, kalinawan. Sa unang pagkakataon, hindi ko tinanong kung bakit niya ginagawa ito. Tinanong ko kung paano niya nagawa ng matagal nang hindi ko napansin. Nagbayad ng kape ang kamay na hindi nanginginig. Kinuha ko ang cellphone at chinek ang messages. May isa siya na ipinadala 20 minuto ang nakalipas. Meetings buong araw. Tatawag ako sa gabi. Ngumiti ako ng walang humor. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya kinonfront. Itinago ko ang cellphone at huminga ng malalim. Alam ko na ang pinakamasama ay hindi ang pagkatuklas ng betrayal. Ang pinakamasama ay malaman na may sinusubukang burahin ako nang hindi pinapatay. Palitan ako. Gawing disposable version ako. Tumayo ako mula sa cafe nang may malinaw na desisyon. Hindi ko haharapin ang babaeng kamukha ko. Hindi ako sisigaw sa bangko. Babalik ako sa bahay, re-review ang papeles, alalahanin ang mga usapan. Bubuo ulit ng buhay ko mula sa mga detalyeng hindi ko pinansin. Kasi kung may nag-effort na kopyahin ako, ibig sabihin mas mahalaga ako kaysa sa ipinaniwala nila sa akin. At habang naglalakad, alam ko na ang tawag na iyon ay hindi ako hinati sa 2. Ginising niya ako. Sa loob ng maraming taon akala ko simple ang kasal namin. Predictable pa nga. Walang malalaking eskandalo o sigawan na nakakaagaw pansin sa mga kapitbahay. May routine, mahabang katahimikan at samahan na gumagana na parang lumang mekanismo. Gasgas na pero gumagalaw pa. Akala ko stability iyon. Ngayon alam ko na invisibility rin pala. Nakilala ko ang asawa ko nang 23 anyos ako. Trabahador na siya sa financial world at nagsasalita ng may kumpiyansa tungkol sa plans, investments at future. Naprotektahan ako ng firmness na iyon. Mabilis kaming nagpakasal, gaya noon, at agad dumating ang mga anak. Iniwan ko ang trabaho ko dahil may dapat mag-alaga sa bahay at nangako siya na temporary lang ang sacrifice na iyon. Hindi na niya ulit binanggit. Ako rin. Natuto akong mamuhay sa background nang hindi ko namamalayan. Nag-organisa ako ng business dinners. Nakikinig sa usapan na hindi ako kasali. Pumipirma ng papeles na inilalapit niya nang may pagod na ngiti. Pareho lang daw iyon. Nagtitiwala ako. Mas madali ang magtiwala kaysa magtanong. Ang magtanong ay nangangahulugan ng posibilidad na matuklasan ang bagay na hindi ko pa handa harapin. Sa paglipas ng taon, lalong bumihira ang pangalan ko sa mga usapan at lalong dumami sa papeles. Palaging backup, guarantee, kasama, hindi protagonist. Nang umunlad siya, ipinagdiwang ko. Nang mas madalas siyang mag-travel, nag-adjust ako. Nang magsimula siyang malit umuwi, nakakaisip ako ng excuses bago pa siya magbigay. May mga signs, alam ko na ngayon. Maliit na pagbabago, halos elegant. Nagsimula siyang i-correct ang pananamit ko. That color makes you look old. Sabi niya ng may light law. Nag-suggest na mas modern na haircut. Binigyan ako ng damit na similar sa gusto niya. Tinanggap ko thinking na carry on. Hindi ko nakita na molding rin pala. Lumiliit ang social life namin. Tumigil kaming makipagkita sa couple friends dahil wala raw silang ambag. Mas gusto niya new meetings, younger people, environments kung saan ipinakikilala ako bilang asawa ko, walang sariling pangalan. Nagsimula akong maging parang accessory na bagay sa lahat at hindi standout. Nang magnegatibo 6 na po ako, nag-organize siya ng maliit na dinner. Nag-toast para sa unconditional companionship ko. Nananatili sa akin ang salitang iyon. Hindi niya sinabi love, hindi admiration, companionship. Parang reliable object ako, hindi person with history. Sa bahay, lalong bumihira ang usapan. Pinupuno ko ang silence ng tasks, order, tea sa background. Nagtatago siya sa cellphone,
emails na hindi ko nakikita, calls sa ibang kwarto. Kapag nagtatanong ako, work daw. Tumatango ako, palagi akong tumatango. Nanotis ng mga kaibigan ko ang pagbabago bago ako. Mukha kang faded, sabi ng isa sa kanila isang hapon. Naiinis ako. Akala ko exaggerated niya. Paano akong magiging faded kung ordered ang buhay ko? May bahay, adult children, financial stability. Hindi ko naintindihan na ang order ay maaring makasuffocate kapag walang space para lumago. Noong gabing bago ang tawag ng bangko, maingat niyang inihanda ang maleta. Hiniling ang specific shirt, watch, mabilis na halik at sabi na maikli lang ang trip. Tinulungan ko siya gaya palagi. Hindi ko napansin ang kaba, hindi guilt, routine lang. Routine ng taong akala kontrolado ang lahat. Pagkatapos ng tawag, nagsimulang mag-ayos ng iba ang bawat memory. Ang absences hindi na work, ang corrections hindi care, ang silences hindi tired, strategy pala. Walang sinumang pinapalitan ang iba overnight. Pinapractice, tinetest, sino-compare. Naintindihan ko na pinagmamasdan niya ako sa loob ng maraming taon. Hindi para intindihin, kundi para i-replicate ang gestures ko, responses, personal data, lahat ng ibinahagi ko sa tiwala ay naging study material. Iyon ang deepest betrayal, hindi ang deceit, ang cold use ng identity ko. Pagbalik sa bahay pagkatapos ng bangko, binuksan ko ang drawers na matagal ko nang hindi hinahawakan. Chinek ko ang folders, contracts, bank statements. Nagsimula akong magbasa ng maingat ang dating pinipirma ko nang hindi iniisip. Lumilitaw ang pangalan ko sa key places. Pero palaging kasama ang sa kanya. Hindi ako invisible sa papeles, sa relationship pala. Naalala ko ang mga usapan kung saan hiniling niya na ulitin ko ang family stories para hindi makalimutan. Details ng likes ko, routines, automatic responses. Akala ko nostalgia. Gayon training pala. Noong hapon na yon unang beses akong umiyak. Hindi para sa kanya, para sa akin. Sa babaeng unti-unting nag-adapt hanggang maging predictable. Sa tiwala na ibinigay ko ng walang reciprocity. Kaunti lang ang iyak. Hindi nagdagal ang luha. Parang necessary cleansing bago huminga. Paglubog ng araw, umupo ako sa harap ng salamin. Tiningnan ko ng maigi. Ang babaeng nakita ko ay hindi mahina. Pagod na sa pagbuhat ng incomplete story. Kinausap ko ang sarili ng mahina. Bagay na hindi ko ginawa mula pa noong bata. Hindi ka nila nabura, sabi ko. Pinababaan ka lang nila ng value. Noong gabing iyon, nang tumawag siya mula sa trip, natural akong sumagot. Nagkwento siya ng meetings, pagod, hotels. Nakikinig ako ng walang interrupt. Hindi ko siya kinonfront. Tinanong ko kung kumain siya ng maayos. Hiniling ko good rest. Binaba ko ng kalmado. Mas mahirap magpanggap normal kaysa umiyak. Pero mas powerful rin dahil habang akala niya hindi ko nakikita. Nagsisimula na akong makakita ng malinaw at naintindihan ko ang essential. Hindi ako pinalitan dahil disposable ako. Dahil convenient. At iyon, sa halip na ibaba ako, ibinalik sa akin ang certainty na nawala. Ang kasal namin ay hindi ang iniisip ng lahat. Gawa ito sa silence ko at security niya. At ngayong nabasag ang silence, walang babalik sa dating ayos. Hindi na ako handang kumuha ng secondary place sa sariling buhay ko. Ang tawag na iyon sa bangko ay hindi lang nagpahayag ng betrayal. Nagpahayag ang pattern. At handa na akong sundan ang thread na iyon hanggang dulo. Kahit masakit, dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ko tinanong kung kaya ko. Tinanong ko kung kailan. Bumalik ako sa bangko 2 araw pagkatapos. Paihong oras, paihong coat at asul na scarf. Hindi ako tumawag muna. Ayaw kong ma-alert ang sinuman. Naglakad ako papasok ng matatag ang pulse at malamig ang ulo. Parang papasok sa theater, para manood ng play na alam ko na ang ending. Pagtawid sa glass doors, naramdaman ko ang pressure sa dibdib. Pero hindi ako tumigil. Ngayon hindi na ako manonood mula sa malayo. Nakita ko agad siya. Nakaupo sa isa sa mga mesa sa likod. Nakayuko pasulong. Nagsasalita ng may gestures na kilalang kilala ko. Ginagalaw ang kamay, gaya kapag nag-explain ako ng important. Ngumingiti ng medyo, mas mataas ang kaliwang sulok. Nakatali ang buhok sa paihong style na ginagamit ko mula pa noon. Hindi lang kamukha. Rehearsed mirror ito. Ang asawa ko ay nasa harap niya. Attentive, proud. Kahit kapag nakikinig, tumatango ng may ekspresyon na nakita ko ng maraming beses sa bahay. Natural niyang ipinakikilala sa mga lumalapit. Asawa ko sabi niya ang salitang iyon ay parang tinusok ako ng splinter. Hindi dahil selos, kundi dahil sa audacity, sa certainty ng pagbigkas niya. Lumapit ako sa counter at humingi na makipag-usap sa manager. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang mas detalyeng obserbahan siya.
Suot niya ang similar ring ko, hindi exact, pero sapat para hindi mapansin. Lumulutang ang perfume niya sa hangin. Pareho sa binibigay niya sa akin tuwing anniversary. Naintindihan ko noon na hindi niya ginaya ang appearance ko dahil gusto. Ginaya niya ang identity ko. Inihatid ako ng manager sa opisina, inoffer ng tubig, tumanggi ako, gusto kong makakita, kailangan kong makakita. Tumayo ako at humingi ng permiso na lumabas. Sandali lang, sabi ko. Walang pumigil sa akin. Diretso akong naglakad sa mesa nila. Hindi ako nag-announce. Hindi ako sumigaw. Huminto ako 1 metro mula sa kanila. Ang babae muna ang nag-angat ng tingin. Bahagyang lumaki ang mata niya. Sapat para magpakita ng surprise. Pagkatapos ay inayos ang mukha at ngumiti na parang kilala niya ako. Ang asawa ko ay 1 segundo pa bago ako nakilala. Nang makilala niya, nawalan ng kulay ang mukha niya. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Pumunta ako para makita ang reflection ko. Sagot ko. Mukhang malaya itong gumagala. Agad ang silence sa paligid. Tiningnan ako ng babaeng kamukha ko nang may halo ng challenge at calculation. Hindi siya umatras. Hindi itinatwa. Tinitigan niya ako na parang rehearsed ang moment na iyon. Siguro po may confusion. Sabi niya sa parehong educated tone ko. Ako ang asawa niya. Hindi, sagot ko. Ikaw ang kasinungalingan niya. Sinubukan ng asawa ko na makialam. Mag-usap tayo sa labas, sabi niya. Hindi ito ang lugar. Perfect ang lugar, sagot ko. Kasi narito ang papeles. Lumapit ang manager ng kinakabahan. Itinaas ko ang kamay. Kalmado lang, sabi ko. Gusto ko lang i-confirm ang isang bagay. Tiningnan ko ang babae. Sabihin mo, pakiusap ko. Ano ang pangalawang pangalan ng nanay ko? Kumurap siya. Tiningnan ang asawa ko. Ibina siya ng tingin. Wala akong dahilan para sumagot, sabi niya. Exact, sagot ko, dahil hindi ka ako. Naging makapal ang tensyon. May nagkukunwaring hindi nakikinig, may hayagang nanonood. Naramdaman ko ang strange calm, almost clinical. Walang galit, precision lang. Gaano ka katagal nag-train para maging ako? Tanong ko. Pinisil niya ang labi. Wala kang alam, sabi niya. Alam ko ang sapat, sagot ko. Alam ko na walang sinumang nagko-copy ng habits, gestures at memories ng aksidente. Humakbang pasulong ang asawa ko. Tama na, utos niya. Exaggerated ka. Exaggerated ang sabihing baliw ako, sagot ko. Ito ang pagbigkas ng nakikita ko. Humingi ang manager na pumunta sa opisina. Tumatango ako. Pumasok kaming 4. Isinara ang pinto. Mabigat ang hangin. Umupo ako. Nakatayo sila. Explain. Hiling ng manager sa asawa ko. Nagkwento siya ng administrative errors, coincidences, urgent transactions. Disciplined na tumatango ang babae. Pinabayaan ko silang magsalita. Pagkatapos, kinuha ko sa bag ang folder. Narito ang documents ko, sabi ko. At narito ang signatures ko. Sinumpar ko sa kanya. Hindi exact match. May practice, pero walang history. Ito, patuloy ko. Hindi improvised. Plano ito. Tiningnan ako ng babae nang may contempt. Hindi ka naman ganon ka-espesyal, sabi niya. Comfortable mold ka lang. Nasaktan ang frase na iyon, pero nilinaw rin ang lahat. Salamat, sagot ko. Kinumpirma mo lang ang kailangan ko. Nagnote ang manager. Napahawak sa ulo ang asawa ko. Nakataas ang arms ang babaeng kamukha ko ng defiant. Hindi pa ako tapos, dagdag ko. Gusto kong malaman kung sino ang nagpakilala sa kanya sa iyo. Ngumiti siya nang nakakiling ang ulo. Siya ang nakakita sa akin, sabi niya, dahil pinag-aralan niya ako sa loob ng maraming taon. Nakita ng asawa ko ng horror. Tumahimik ka. Bulong niya. Hindi siya tumahimik. Late na. Naintindihan ko noon na ang identity theft ay hindi lang financial, emotional rin. Hinanap niya ang version ko na walang memory, walang claim, walang history, obedient copy. Alam mo ba ang pinakamasama? Sabi ko sa asawa ko, hindi ang pandadaya mo sa akin, ang akala mo na replaceable ako. Walang sagot. Inanunsyo ng manager na suspended ang transaction. May investigation. Tumatango ako, tumayo. Alis na ako, sabi ko. Kayo na ang bahala sa drama ninyo. Lumabas ako nang hindi lumingon. Sa hallway, nanginginig ang tuhod ko. Sumandal ako sa wall at huminga. Sapat na ang nakita ko. Ang reflection ay hindi akin. Broken mirror ito. Sa kalye, ibinalik ako ng hangin sa present. Umupo ako sa bench at hinintay na bumaba ang heartbeat. Hindi ako umiyak. Iba ang nararamdaman. Determination. Kung nakarating sila ng ganito kalayo,
dahil akala nila hindi ako makakarating pa. Kinuha ko ang cellphone. May messages niya. Hindi ko binuksan. Tiningnan ko ang kamay ko. Pareho pa rin. Intact ang identity ko. Walang makakaalis niyon sa akin. Tumayo ako ng may malinaw na certainty. Hindi ko agad i-denounce sila. Hayaan ko silang mag-advance pa ng kaunti. Kasi kapag akala ng tao na may-ari siya ng pangalan mo, nagkakamali siya sa paggamit. At handa na akong singilin ang mga error na iyon. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa sakit na nagpapuyat, kundi dahil nagsisimula ng ayusin ng isip ko ang pieces na matagal nang nakakalat. Paulit-ulit ang scene sa bangko, pero hindi na bilang open wound, bilang evidence na. Bawat gesture, salita, silence ng asawa ko ay may bagong meaning na, almost mathematical. Hindi chaos, plan ito. Umuwi ako paglipas ng hating gabi. Iniwan ang coat sa upuan, at umupo sa dining table ng bukas ang folder sa harap ko. Sinindi ko ang maliit na lamp na palagi kong ginagamit sa pagbasa. At nagsimulang review ang papers na matagal nang naroon nang hindi ko talaga tinitingnan. Bank statements, contracts, insurance, annexes. Madalas lumilitaw ang pangalan ko, pero halos palaging kasama ang sa kanya. Parang kailangan ng permission ang identity ko para umiral. Naalala ko kung ilang beses akong pumirma nang hindi buo ang pagbasa. Trust me, sabi niya. Routine lang. Nagtitiwala ako. Ngayon naintindihan ko na favorite tool niya ang tiwala. Hindi para protektahan ako, kundi para makagalaw ng hindi nakikita. Nakakita ako ng bank movements na hindi ko kilala. Maliit muna, almost invisible, pagkatapos mas madalas. Accounts na binuksan sa oras na abala ako sa bahay o apo. Transfers na justified bilang operational expenses. Walang sumisigaw fraud, pero lahat bumubulong duplicity. Binuksan ko ang drawer ng personal documents ko. Naroon ang passport ko, ay ko rin, pero may nawawala. Ang document na palagi kong dala sa wallet ay wala. Naramdaman ko ang lamig sa likod. Hindi ko nawala. May kumuha. May alam eksakto kung saan hahanapin. Tumayo ako at pumunta sa bedroom. Chinek ko ang closet ng asawa ko. Sa gitna ng shirts at suits, nakakita ko ng folder na katulad ng akin. Sa loob, copies ng documents ko, scanned photos, practiced signatures. Hindi improvisation, rehearsal ito. Bawat copy organized, labeled, perfected. Umupo ako sa kama ng hawak ang folder na iyon. Naiisip ko ang babaeng kamukha ko. Ang style ng pagsasalita niya, confidence niya. Hindi lang lover siya, accomplice. At magkasama silang gumawa ng parallel version ng buhay ko, kung saan hindi ako nagtatanong. Patuloy kong chinek ang printed emails, short conversations, instructions. Ipinaliwanag niya sa kanya ang details ng family history ko. Important dates, names na malalapit lang ang makakaalam. Narealize ko na sa loob ng maraming taon, ikinukwento ko ang buhay ko na parang iniiwan ang friend sa daan. Hindi inaasahan na may pipulot para palitan ako. Hindi ako umiyak. Naroon ang galit. Pero hindi ako dinominate. May mas malakas na nagfo-form, lucidity. Naintindihan ko na hindi impulse o passion ang dahilan ng betrayal ng asawa ko. Convenience, dahil tumigil siyang makita ako bilang person, at nagsimula bilang manageable obstacle. Pag umaga gumawa ako ng kape, at umupo ulit sa mesa. Kumuha ako ng blank paper at naglista, hindi ng complaints, kundi facts na alam ko, suspicions, probable. Fundamental ang difference. Hindi na tungkol sa hurt feelings, tungkol sa stolen identity. Tinawagan ko ang bangko para humingi ng complete report ng recent movements. Tumawag ako sa notary para i-verify ang powers. Tumawag ako sa kaibigan kong lawyer, walang details, at humingi ng discreet recommendation. Bawat tawag ay step. Bawat step ay naglalayo sa akin sa deceived woman at naglalapit sa deciding woman. Tumawag ang asawa ko ng 3 beses noong umaga. Hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng confusing messages, halo ng apologies at blame, concern at control. Hindi ko binura, itinago, lahat maaring gamitin. Hapon, pumunta ako sa public office para humingi ng duplicate ng document ko. Ngayon may alerts. Hiniling ko na i-record ang anumang improper use. Curious ang tingin sa akin ng clerk, pero hindi nagtatanong. Hindi ako nag-explain. Natuto akong hindi palaging kailangan i-justify ang self-protection. Paglabas naglakad ako nang walang direksyon. Tiningnan ko ang reflection ko sa shop windows. Ang babaeng nakikita ko ay hindi fragile, alert, at ang alertness na iyon ay nagbabalik sa akin ng nawalang authority sa sariling story. Noong gabing iyon, nang tumawag ulit siya, sinagot ko. Kalmado ang boses, sinabi kong pagod ako, kailangan ko ng time. Hindi ko binanggit ang bangko, ang babae,
Wala, pinabayaan ko siyang magsalita. Habang nagsasalita siya, lalong nagugulo. Nagsisinungaling siya dahil habit, hindi dahil matalino. Binaba ko ng may firm certainty. Hindi ko pa siya haharapin. Hindi ko siya i-expose dahil sa galit. Hayaan ko siyang maniwala na gumagana pa ang plan. Kasi kapag secure ang tao sa linya, bumaba ang guard. Iyon ang gabing naintindihan ko ang essential. Akala niya wala akong alam. Akala niya perfect ang copy niya, na makakagalaw niya ang accounts ko, pangalan ko, mukha ko nang walang reaction ko. Hindi niya alam na sa paggawa niyon, na-activate niya ang mas dangerous kaysa anger. Na-activate ang memory ko, itinago ko ang lahat ng folders sa bots. Maingat na isinara at inilagay sa ilalim ng closet. Hindi ito ang ending, beginning ito, dahil hindi na ako improvising. Nagge-prepare na ako ng bagay na hindi titigil sa excuses o luha. Natulog ako ng late. Bago patayin ang ilaw, tiningnan ko ulit ang sarili sa salamin. Hinawakan ko ang mukha ko, wrinkles ko, real gestures ko. Walang makakakopya ng lubos, walang makakapantay sa akin. At habang isinasara ko ang mata, alam ko na ang biggest mistake ng asawa ko ay hindi ang pandadaya sa akin, ang pag-underestimate sa akin, at malapit na yon magkaroon ng consequences. Ang mga sumunod na araw ay strangely calm, sobra. Patuloy na nag-act ang asawa ko na parang walang nangyari, na parang hindi ko nakita ang ibang babae na umukupa ng lugar ko sa bangko, na parang hindi nakataya ang identity ko. Tinatawagan niya ako sa gabi, nagtatanong ng domestic things, nagrereklamo ng pagod sa trip. Sumagot ako ng soft monosyllables, calculated. Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko lang sinasabi ang buong truth. Ang calmness na yon ang biggest mistake niya. Nagsimula akong obserbahan siya ng bagong attention, surgical. Bawat word, pulse, attempt ng control. Narealize ko na ang linya ay hindi lang sa other woman. Sa akin na mula pa noon. Ako ang safe territory niya. Lugar kung saan hindi niya inaasahan ang resistance. Ngayon, nang hindi niya alam, naglalakad siya sa unstable ground. Umuwi siya 2 araw pagkatapos. Pumasok gaya palagi. Iniwan ang maleta sa bedroom at hinintay ang pisngi ko ng halik. Hindi amoy hotel, amoy foreign perfume. Walang sinabi. Naghanda ako ng dinner. Nag-usap kami ng weather, traffic, trivial matters. Relax siya. Safe ang pakiramdam niya at kapag safe ang pakiramdam, bumaba ang guard. Noong gabing iyon, habang natutulog siya, chinek ko ang phone niya. Hindi anxious, methodical. Nakakita ko ng encrypted messages, deleted calls, reminders sa fake names. Lahat designed para hindi magduda ang hindi tumitingin. Tumingin na ako ngayon at naintindihan ko na ang babaeng kamukha ay hindi ang final plan, tool lang. Kinabukasan sinamahan ko siya sa bangko na parang wala. Nanatili ako sa kotse habang pumasok siya. Nakita ko siyang maglakad ng straight, confident, akala niya kontrol niya. Hindi niya alam na trap na siya sa sariling li. Umuwi ako at tinawagan ang recommended lawyer. Kinuwento ko lang ang necessary. Mahaba ang silence niya. Grabe to, sabi niya sa wakas. Pero kung patient ka, maaring sa favor mo. Binaba ko ng may new feeling, power. Noong hapon na iyon, nagkwento ang asawa ko ng important transaction na kailangan niyang gawin alone. Tumatango ako. Good luck. Nakita ko siyang lumabas nang hindi alam na nakipag-usap na ako sa bangko. Notary at 2 witnesses. Akala pa rin niya ako ang babaeng pumipirma nang hindi nagbabasa. Bago magpatuloy, sabihin mo sa comments kung ano ang tingin mo sa kwentong ito hanggang ngayon at ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko. Huwag umalis sa video, kasi paparating ang susunod na magpapalamig ng balahibo mo. Ngayon, magpatuloy tayo. Noong gabing iyon late siyang umuwi, sobra. Sabi niya extended ang meeting. Tumatango ako gaya palagi. Pero ngayon hindi resignation ang nararamdaman. Anticipation, dahil alam ko na bawat extra hour ay rope na siya mismo ang nagbibigkis sa lig niya. Sa mga sumunod na araw, hinayaan ko ang babaeng kamukha na mag-appear sa ilang lugar. Bangko, private office, restaurant na madalas naming puntahan. Hindi ako nakialam, hindi nag-report. Obserbahan ko at habang nag-observe, nagnote ng errors. Hindi niya kilala ang silences ko, hindi alam kung kailan tumahimik. Pinipilit ang gestures na natural sa akin. Iba ang pressure ng signature. Nagkakamali sa minor dates, details na parang walang importance, pero crucial kapag pinagsama. Nagsimula nang mapansin ng bangko ang inconsistencies. Gayon din ang notary. Nagsimula nang maging restless ang asawa ko. Mas madami ang tanong. Tinitingnan ako ng may suspicion. Parang may nagbago sa akin na hindi niya ma-identify. Tama siya,
Hindi na ako invisible. Isang gabi direktang tinanong niya kung okay lang ako. Tiningnan ko siya sa mata at ngumiti. Better than ever, sagot ko. Hindi provocation, truth iyon. Mga araw pagkatapos, tumawag ang bangko. Ngayon hindi na hesitant ang boses. Ginang, sabi niya, kailangan ninyong pumunta. May serious irregularities. Hiniling ko na maghintay, hindi dahil hindi pa ako ready, kundi dahil hindi pa ang moment. Bawat step kailangang sequential. Hindi na ako improvising. Ako na ang director. Samantala, nagiging clumsy ang asawa ko. Nag-aaway sila ng babaeng kamukha sa phone. Lumalakas ang boses, sinasarado ang pinto. Nagsisimula ng mag-crack ang perfection ng plan niya, at ang pinakamasama para sa kanya ay hindi niya alam kung bakit. Isang hapon, pagbalik mula sa supermarket, nakita ko siyang nakaupo sa sala ng magulo ang papeles sa mesa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Sage, sagot ko. Tungkol saan? Tiningnan niya ako na parang hinahanap ang submissive woman noon. Hindi niya nakita. Complicated ang mga bagay, aminado niya. Kailangan mong pumirma ng documents. Noon ko alam na papalapit ang moment. Babasahin ko, sabi ko. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Pero sapat. Palagi mo naman pinipirma ng walang problem, sagot niya. Palagi kong inulit, pero hindi na. Tumayo siya ng kinakabahan. Naglakad-lakad. Bumulong ng something tungkol sa distrust. Pinabayaan ko siyang magsalita. Bawat word niya involuntary confession. Noong gabing iyon, habang natutulog siya, itinago ko ang documents ng hindi pinirmahan. Kinabukasan, tinawagan ko ang bangko at humingi ng joint appointment. Sabi ko sa asawa ko routine lang. Ngumiti siya ng relief. Akala niya nakagain ng time. Hindi niya alam na papasok na siya sa final scene. Ako naman, natulog ng mahimbing. Kasi kapag binili mong hayaan ang isang tao na magpatuloy sa pagsisinungaling, hindi dahil sa weakness, dahil alam mo na ang truth na maayos na inilagay ay mas masakit kaysa sigaw. At malapit ko na iyong ilagay. Maliit ang error, sobrang liit, na kung hindi ako alert, makalipas ito gaya ng maraming bagay sa buhay, walang bakas. Hindi malaking signature o scandalous amount, isang response, maling word sa maling moment. At ang slip na iyon ang nagbukas ng crack kung saan gumuho ang lahat. Dumating ang tawag isang Martes ng umaga. Paehong empleyado ng bangko, ngayon mas firm ang tone, less doubtful. Hiniling na pumunta ako noong hapon na iyon. Hindi niya sinabi ang marami, pero hindi na kailangan. Alam ko na may nagbago, may hindi na perfect fit. Dumating ako on time. Pinadaan ako sa malaking meeting room ng mahaba ang mesa at mataas ang windows. 3 tao ang naghihintay, manager, empleyado na unang tumawag at babae mula sa legal. Walang ngumingiti. Salamat sa pagpunta, sabi ng manager. Kailangan namin ang confirmation ninyo sa specific point. Tumatango ako. Umupo ako ng straight ang likod at calm ang kamay sa mesa. Hindi na nanginginig. Kahapon, patuloy niya ang asawa ninyo ay dumating kasama ang ginang na nagpapakilalang kayo para i-authorize ang minor modification sa joint account. Sa verification, tinanong siya ng routine question. Kinuha ng legal woman ang salita. Tinanong ng personal data na nasa system. Sabi niya, security data. Huminga ako ng malalim at tinanong. Wrong answer. Naging heavy ang silence. Hindi grave error, dagdag niya. Pero inconsistent sa previous records. At nang hiniling na i-confirm, nagdaub siya. Isinara ko ang mata ko 1 segundo. Hindi dahil relief, dahil clarity. Nabigo ang copy, dahil hindi niya kayang buhatin ang decades ng memory. Ano ang sinagot niya? Tanong ko ang pangalan ng first nephew ko. Sabi ng empleyado. Sinabi niya ang hindi nasa any previous document. Ngumiti ako ng bahagya. Andres ang pangalan ng first nephew ko, sabi ko. At ipinanganak 2 years, bago kaming mag-asawa ng asawa ko. Nagnote ang legal woman. Sinabi ng ginang na Lucas daw, dagdag niya, at ipinanganak pagkatapos. Iyon ang sagot ko. Hindi forgetfulness, invention yon. Tumatango sila. Incline ang manager pasulong. Mula ngayon, sabi niya, suspend namin ang transaction at activate advanced verification protocol. Nakakita kami ng other inconsistencies. Different pressures sa signatures, minimal variations sa handwriting, differences sa spontaneous responses. Naroon ba ang asawa ko? Tanong ko. Sagot. Sinubukan niyang makialam. Sinabi niyang confused kayo lately. Ang frese na yon ay tumusok sa akin. Pero hindi ako na-disarm. Salamat, sabi ko. Ano ang kailangan ninyo sa akin ngayon? Inislide ng legal woman ang document sa akin.
Ang presence ninyo para sa formal confrontation, explain niya, with records, witnesses at minutes. Gusto naming gawin ito properly. Tiningnan ko ang paper, binasa ng maingat. Hindi agad pinirmahan. Kailan? Tanong ko. Bukas ng umaga. Tumatango ako. Narito ako. Lumabas ako ng bangko ng may serenity na hindi ko naramdaman sa months. Ang error hindi na akin, hindi pa noon. May sinusubukang gamitin ang pangalan ko nang hindi naiintindihan ang bigat niyon. Noong gabing iyon, maaga siyang umuwi, sobra. Tiningnan niya ako mula sa pinto na parang hinahanap ang signs. Pumunta ka ba sa bangko? Tanong niya. Sagot ko. Tinawagan nila ako. Nilunok niya ang laway. May nangyari ba? Wala na hindi dapat mangyari, sabi ko. Umupo siya sa harap ko ng kinakabahan. Iba ka na, bulong niya. Palagi naman akong ganito, sagot ko. Ngayon lang kita tinitingnan. Hindi siya nag-insist. Tumayo at pumunta sa bedroom. Narinig ko siyang kausap sa phone ng mahina. Cut words, tension. Hindi na perfect ang copy at alam niya iyon. Natulog ako ng mahimbing. Nangarap ako ng papers na nag-aayos mag-isa. Namiss na bumabalik sa lugar. Paggising nagbihis ako ng maingat. Pinili ko simple clothes. Walang attention grabber. Hindi ko kailangang mag-impose. Kailangan ko lang maging exact. Sa bangko, kinabukasan. Sober ang scene, professional, walang sigaw. Dumating ang asawa ko kasama ang babaeng kamukha. Maputla siya. Iniwasan niya akong tingnan. Umupo kami. Ipinaliwanag ng legal woman ang procedure. Ipinakita documents, compared signatures, binasa records. Nagsimula nang mag-collapse ang copy sa bawat question. Maaari po bang i-confirm ang second surname ng maternal grandmother ninyo? Tanong niya nag-doubt ang babae. Hindi ko naalala, sabi niya. Naalala ninyo ba kung saan nagkakilala ang parents ninyo? Insist nila. Tiningnan niya ang asawa ko. Isinara niya ang mata. Tama na, sabi niya. Persecution ito. Hindi, sagot ng manager. Verification ito. Hindi ako nagsalita. Hindi na kailangan. Sa wakas, tumayo ang babaeng kamukha. Hindi ko na itutuloy, sabi niya. Hindi ko idea ito. Tumayo ang asawa ko. Tumahimik ka, sigaw niya. Tahimik ang room. Recorded yan, sabi ng legal woman. Salamat. Doon natapos ang confrontation. Suspend ng bangko ang all-joint operations. Nagsimula formal investigation sa identity theft. Una siyang lumabas nang hindi ako tiningnan. Sinundan siya ng babae nang umiiyak. Nanatili ako ng kaunti pa. Pinirmahan ang necessary. Nag-thank you. Tumayo ako. One more thing, sabi ko bago umalis. Salamat sa paniniwala sa akin nang nagduda sila. Tumatango ang manager. Salamat sa patience ninyo, sagot niya. Hindi common. Lumabas ako sa kalye at huminga ng malalim. Iba ang hangin. Lighter. Ang error na nagpahayag sa kanila ay hindi ang wrong answer. Ang akala na maaring kopyahin ang buhay ng walang consequences. Ang pag-iisip na hindi ko mapapansin ang difference ng learned at live. Naglakad ako ng mabagal. Walang euphoria. Closure ang nararamdaman. Alam ko na kulang pa ang full truth. Pero na-trace na ang path. At habang nagpapatuloy, naintindihan ko ang bagay na hindi ko makakalimutan. Walang sinumang makakapanatili ng Lee kapag nagdesisyong mag-present ang truth ng may patience. Ang umaga ng hearing ay gray. Parang alam ng langit na walang refuge para kanino man. Dumating ako bago ang oras at umupo sa waiting area ng may serenity na nakagulat sa akin. Walang documents sa kamay o hidden notes sa bag. Lahat ng kailangan ay nasabi, nasulat at na-record na. Presence ko lang ang kailangan. Dumating ang asawa ko ilang minuto pagkatapos kasama ang lawyer na hindi ko kilala. Rigid ang lakad niya. Clenched jaw, iniwasan akong tingnan. Wala ang babaeng kamukha. Naisip ko kung nagdesisyong mag-disappear o hindi na useful sa plan. Naintindihan ko na kapag uncomfortable na ang Lee, madalas naghihiwalay ang accomplices. Pinapasok kami sa mas malaking room kaysa noon. May representatives ng bangko, legal at external notary. Formal lahat, measured, almost cold. Walang nagtaas ng boses. Hindi na kailangan. Hindi palaging sumisigaw ang truth. Minsan nagpapakita lang ito ng proofs. Binuksan ng manager ang session sa pag-explain ng purpose. Nagkwento ng inconsistencies, activated protocols, disputed identity. Madalas nag-interrupt ang asawa ko, claiming confusion, stress, family problems. Nang hiniling na maghintay ng turn, tiningnan niya ako directly sa unang pagkakataon. Kasalanan mo ito, sabi niya. Palagi kang distrustful. Hindi ako sumagot.
Kinuha ng legal woman ang salita. Sir, sabi niya, please limit your interventions. May chance kayong magsalita. Huminga siya ng irritated. Nagsimula silang i-expose ang facts. Projected documents, compared signatures, call recordings. Bawat element nagdadagdag ng weight sa story na hindi na kayang buhatin. Nakikinig ako ng hindi gumagalaw, hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil na-traverse ko na ang pain ng tahimik noon pa. Ang ginang na narito, patuloy ng lawyer. Ang sole legitimate holder kasama ninyo. Any attempt ng supplantation ay crime. Bigla siyang tumayo. Alam niya, sigaw niya. Pinahintulutan niya ito. Immediate ang murmur. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ng notary. Binigay niya sa akin ang documents, sabi niya. Pumirma siya nang hindi nagbabasa sa loob ng maraming taon. Hindi siya maaring maging victim ngayon. Tiningnan ko siya noon, hindi galit, absolute clarity. Ang pagpirma ng may tiwala ay hindi consent sa crime, sabi ko. At alam mo yan. Bumalik ang silence. Dagdag ko, hindi ko kailanman inauthorize na may magpanggap sa akin. Tumatango ang lawyer. Clear yan sa records, confirm niya. Nagsimula ng magpawis ang asawa ko. Pinahid ang no. Exaggerated siya, insist niya. Confused siya. May memory problems. Naramdaman ko ang stab. Pero hindi ako bumaba ng tingin. Confused. Tanong ko. O sobrang lucid para sa iyo? May umubo. Hiniling ng notary ang order. Sir, sabi niya, hindi nakakatulong ang statements ninyo. May bulong ang lawyer niya sa tainga niya. Umiling siya. Hindi ninyo naiintindihan, sabi niya. Lahat ito para protektahan ang assets. Kaning sino? Tanong ng lawyer. Walang sagot. Sa inyo, insist niya. O sa taong sinusubukang palitan ang asawa ninyo. Dahan-dahan siyang umupo. Unti-unting iniiwan siya ng strength na dala niya pagpasok. Magpapatuloy kami, sabi ng manager, sa suspension ng all joint accounts hanggang ma-resolve ang investigation. I-notify rin sa competent authorities. Bumagsak ang word authorities na parang stone. Lunasi ito, bulong ng asawa ko. Sinisira mo ang buhay ko. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Hindi ko sinabi. Haharapin mo ang consequences ng decisions mo. Walang applause, walang dramatic scenes. Administrative closure lang na para sa akin ay mas malaki. Binawi ko ang pangalan ko, lugar ko, boses ko. Natapos ang session. Tumayo kami. Una siyang lumabas defeated. Nanatili ako ng kaunti pa para pumirma ng minutos, makinig ng instructions. Paglabas, nakita ko siyang nakatayo sa sidewalk, kausap sa phone, desperate gestures. Dumaan ako sa tabi niya nang hindi tumigil. Hindi niya ako tinawag, ni insulto, ni sinundan. Sa final silence na iyon naintindihan ko na tapos na ang power niya. Naglakad ako ng maraming blocks bago umupo sa bench. Naramdaman ko ang accumulated fatigue na bumagsak bigla. Hindi sadness, relief. Deep relief, almost physical. Huminga ako ng mabagal, isinara ang mata. Naisip ang babaeng ako sa loob ng maraming taon. Ang tahimik, ang nagtitiwala ng walang tanong, ang naniniwala na justify ng love ang ani-sacrifice. Hindi ko siya hinamak. Pinarangalan ko. Ginawa niya ang kaya niya sa alam niya. Ngayon mas marami akong alam. Vibrate ang phone ko. Message mula sa unknown number. Ang babaeng kamukha. Sorry, sabi niya. Hindi ko akalain na ganito matatapos. Hindi ako sumagot, hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil hindi na akin ang magbuhat ng others' guilt. Tumayo ako mula sa bench at nagpatuloy sa paglalakad. Gray pa rin ang araw, pero hindi ako. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pakiramdam ko hindi na ako kailangang mag-explain sa future. Lumitaw ang truth at kahit hindi nito may babalik ang lost years, ibinalik nito sa akin ang mas valuable. Certainty na walang makakabura sa iyo kapag pinili mong manatili. Umuwi akong mag-isa noong hapon, hindi dahil walang gustong samahan ako, kundi dahil kailangan kong tawirin ang threshold na iyon ng walang witnesses. Binuksan ko ang pinto ng mabagal na parang may symbolic weight ang gesture na ayaw kong sayangin. Tinanggap ako ng silence ng walang hostility. Hindi ang dating silence, puno ng unsaid, kundi new, clean, almost respectful. Iniwan ko ang bag sa mesa at nanatili akong nakatayo sa gitna ng living, humihinga. Sa loob ng maraming taon, ang space na iyon ay foreign territory, kahit akin. Naglalakad ako roon na parang ayaw mag-iwan ng footprints. Gayon hindi. Ngayon narito ako ng buo ang pangalan ko, buo ang history ko, buo ang truth na nasabi at na-record. Walang makakabura sa akin sa sariling bahay. Umupo ako sa sofa at tiningnan ang paligid ang paintings, books, furniture na ako ang pumili. Lahat nasa dating lugar.
At gayon paman, iba ang pakiramdam dahil hindi external ang change. Sa loob ko nangyari ang change. Naalala ko ang first time na pumirma ako nang hindi binabasa. Naalala ko ang relief sa pag-iisip na may ibang nag-aasikaso ng complicated things. Naalala ko kung ilang beses kong pinaghalo ang convenience sa love, delegating sa trusting, silence sa preserving peace, at naramdaman ang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Compassion sa sarili, hindi blame, hindi shame, compassion. Noong gabing iyon natulog ako ng mahimbing, walang jolt, walang circular thoughts. Natulog ako na parang taong hindi na kailangang magpanggap. Paggising, pumapasok ang araw sa kitchen window. Gumawa ako ng kape at ininom ng mabagal. Nakaupo sa mesa ng walang huri. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ako naghihintay ng darating o natatakot sa alis. Ang mga sumunod na araw ay procedures at decisions. Tinawagan ako ng bangko para i-confirm ang full restoration ng access ko. Nasa direct control ko na ang accounts. Calm na ipinaliwanag ng notary ang bawat step, bawat paper. Binasa ko lahat, tinanong ko lahat. Pinirmahan ko lang kapag naintindihan ko. Bawat gesture silent repair. Sinubukan ng asawa ko na makipag-communicate ng maraming beses. Una long messages, almost desperate. Pagkatapos short na puno ng blame. Pagkatapos, silence, hindi ko sinagot ang alinman. Hindi dahil walang words, kundi dahil wala na akong manegotiate. Nagsalita na ako kapag important. Ang iba noise lang. Isang araw, habang nag-ayos ng closet, nakakita ako ng isa sa folders na inihanda niya. Copies ng documents ko, notes, details ng buhay ko. Binuksan ko sa huling pagkakataon. Tiningnan ko ang pangalan ko na inulit sa cold mechanical sheets at naintindihan ang bagay na naglamig at nagpalakas sa akin ng sabay. Hindi niya gusto maging ako. Gusto niya akong gamitin nang hindi ako obstacle. Isinara ko ang folder at diretso ko itong dinala sa lawyer. Hindi memory, evidence ito. Nagsimula ng mas madalas tumawag ang mga anak ko. Careful, timid questions. Hindi ko sila sinisi, nakinig ako. Ipinaliwanag ko ang necessary, walang drama. Hindi ko kailangang pumili sila ng side. Kailangan lang nilang maunawaan na hindi interchangeable ang nanay nila. Nakita ko sa boses nila ang bago. Respect. Hindi ang automatic maternal figure respect, kundi real respect sa taong nag-stand up. Isang hapon, dumating ang panganay kong anak na babae. Umupo sa harap ko at matagal akong tinitigan. Hindi ko akalain na kaya mo ang lahat ng ito, sabi niya. Hindi niya sinabi ng may contempt, may amazement. Ako rin hindi, sagot ko, dahil hindi ko pa kailangan noon. Tumatango siya ng makintab ang mata. Natutuwa ako na ginawa mo, bulong niya. Ang simple atlete na phrase na yon ang nagsara ng something sa loob ko. Nawala ang babaeng kamukha sa buhay ko gaya ng paglitaw niya. Walang sariling pangalan. Inaakala ko na sinusubukan niyang mag-justify, na sinasabi niyang manipulated siya. Maaring totoo, maaring hindi. Hindi na akin ang husgahan siya. Pinili niyang maging copy. Pinili kong maging original ulit. Lumipas ang weeks, umusad ang legal process. Nawala sa asawa ko ang access sa maraming benefits. Ang carefully built image niya ay nag-crack, hindi dahil sa revenge ko, kundi logical consequence ng acts niya. Natuto akong ang most powerful justice ay hindi kailangan ng sigaw o public humiliation. Time at truth lang. Isang gabi, nakaupo sa parehong sofa kung saan madalas akong maliit ang pakiramdam. Pinatay ko ang tea at nanatili sa dilim. Hindi dahil inutusan ako, kundi dahil gusto kong makinig sa silence. At sa silence na iyon, narinig ko ang sarili ko. Narealize ko na sa loob ng maraming taon, namuhay ako bilang reduced version ko. Hindi dahil sa lack of character, kundi excess of giving. Nagbigay ako ng sobrang space na nawala ako, at walang makakapagdanggol sa hindi occupying place. Ngayon, sa 62 anyos ko, naintindihan ko ang bagay na makakatipid sa akin ng maraming pain kung alam ko noon. Pero dumating pa rin on time. Ang love na nanghihingi na mabura ka ay hindi love, convenience iyon. Hindi ko kinamumuhian ang asawa ko. Ang headbeans. Nagpalaya ako. Hindi rin ako nanatili sa resentment. Ang resentment ages badly. Nanatili ako sa mas useful. Clarity. Clear para sabihing no. Clear para basahin bago pumirma. Clear para makinig sa discomfort ko bago i-justify. Clear para alam na walang karapatan ang sinuman na gamitin ang pangalan ko nang walang boses ko. Isang linggo ng umaga, naglakad ako sa park. Umupo ako sa bench at tiningnan ang mga tao. Young women, older couples, alone people. Naiisip ko kung ilang invisible stories ang naglalakad sa tabi natin nang walang tinitingnan. Naiisip ko kung ilang women ng age ko ang naniniwala na lete na para magbago
at naramdaman ko ang deep urge na sabihin ng malakas. Hindi late. Hindi late para matuto. Hindi late para sabihing tama na. Hindi late para bawiin ang sayo. Kahit ang sayo ay ang sarili mo. Pagbalik sa bahay, binuksan ko ang windows at pinapasok ang hangin. Tiningnan ko ang sarili sa hallway mirror. Ang babaeng bumabalik ng tingin ay may new wrinkles. Pero may bago rin na wala noon, calm firmness. Hindi ko kailangang mag-prove ng anything. Hindi kailangang mavalidate. Fully exist ako. Noong gabing iyon isinulat ko ang full name ko sa blank paper. Tiningnan ko, inulit ko ng malakas, hindi legal act, intimate act. Walang muling gagamit niyon nang walang consent ko. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito, ang most painful betrayal ay hindi palaging galing sa iba. Minsan galing sa sarili kapag nasanay na hindi magtanong. Nagtanong ako at ang answers, kahit harsh, ibinalik sa akin ang buhay. Ngayon namumuhay ako nang walang takot na mapalitan. Dahil naintindihan ko na walang sinumang makakakopya ng buong story. Maaari nilang gayahin ang gestures, matuto ng data, ulitin ang words, pero hindi nila ma-replicate ang experience, memory, consciousness. Ako ang sum ng lahat ng lived at hindi iyan mapalitan. Isinara ko ang pinto noong gabing iyon ng mahina, hindi dahil natatakot sa pumasok, kundi dahil inaalagaan ko ang peace ko. Natulog ako at bago patayin ang ilaw, naisip ko ang tawag na iyon sa bangko, kung gaano impossible ang tunog ng lahat. Ngumiti ako ng bahagya. Ang tila impossible ay actually necessary. Dahil kapag may sinusubukang burahin ako, noon ko lang naintindihan kung gaano worth ang manatili. At ganoon, walang sigaw, walang skandals, walang need na sirain ang sinuman, binawi ko ang palaging akin, pangalan ko, history ko, buhay ko. Ngayon, kapag tumingin ako pabalik, hindi lang betrayal o pain ang nakikita ko. Nakikita ko ang exact point kung saan tumigil akong maging siya daw sa sariling buhay ko. Sa 62 anyos ko naintindihan ko ang bagay na walang nagturo sa akin noong bata pa ako. Hindi sapat ang umiral. Kailangang occupy ang sariling place. At sa sobrang tagal iniwan ko ang akin na bakante para gamitin ng iba. Ang tawag sa bangko ang simula, pero hindi ang chaos. Ang chaos ay years ng silence, blind trust, believing na palaging unilateral sacrifice ang love. Natuto akong hindi negotiable ang respect, at ang true love ay hindi kailangang burahin ka para mag-shine. Hindi natapos ang story ko nang sinusubukan nila akong palitan. Nagsimula ito nang pinili kong hindi napayagan. Ngayon mas mabagal akong maglakad, pero mataas ang ulo. Binabasa ko bawat document, tinatanong ko bawat bagay at, higit sa lahat, nakikinig ako sa sarili. Hindi ko na-justify ang discomfort ko o miniminalize ang pain ko. Hindi dahil naging hard ako, kundi dahil naging honest ako sa sarili. Kung nakikinig ka sa story na ito at naramdaman mo ang buhol sa dibdib, gusto kong malaman mo. Hindi ka exaggerated. Kapag may hindi fit, kapag binaparamdam sa iyo na replaceable ka, kapag hiniling ang silence mo kapalit ng peace, nagsasalita ang intuition mo. Pakinggan mo ito. Kahit nakakatakot, kahit nakakadiscomfort sa iba, lilipas ang discomfort. Ang pagkawala ng sarili ay nag-iiwan ng deep marks. Hindi kailanman lete para bawiin ang pangalan mo, boses mo at dignity mo. Ginawa ko ito pagkatapos ng 60 at kung kaya ko, kaya mo rin. Hindi mahalaga kung ilang taon kang tahimik o ilang beses ka sinabihan na ganyan talaga ang mga bagay. Nagbabago ang mga bagay kapag may nagdesisyong magbago. Bago ako magpaalam, may espesyal na hiling ako. Mag-subscribe sa channel at I like kung natouch ka ng story na ito sa heart. Nakakatulong ito sa akin para malaman na hindi ako nag-iisa sa pagsasalita at na nararating ng stories na ito ang mga nangangailangan. Sabihin mo sa comments kung saang lungsod ka nanonood ng video na ito. Sabihin mo kung ano ang tingin mo sa story na ito at ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko. Gustong-gusto kong basahin ang bawat comment. Bawat shared story dito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na important ang experiences natin at na palaging may way para magsimula ulit. Ito ang story ko.